Today in this video, I will be talking about doctor shaming and particularly the one that Yeng Constantino did using her post in Facebook. I will be specifically reading her post sa Facebook and reacting to it. With regards her vlog in YouTube, I did not want to watch that kasi monetized yun eh. Every time na may nanood nun, she gets paid. So, ayokong panoorin yon and mabayaran siya for doctor shaming. So, I think nag-apologize na siya, tinanggal na niya yung post na yon and yung video na yon, I don't know if people are still talking about it, but it should be talked about kasi sobrang rampant na ng doctor shaming. It's everywhere on Facebook, and I think some of the posts are a bit unfair. So I will be voicing out my opinions in her post and it will be my opinion. So I will be reading her post. I have it right here. Syempre it's a screen cap of it. So starting, accident in Siargao and scary na experience sa DAPA Siargao Hospital. Sa wakas na post ko na ito today dahil napasiT scan na namin si Yan, her husband, at walang hemorrhage o namuong dugo sa brain niya. Super grateful kami. Pero grabe ang na-experience namin sa hospital sa DAPA Siargao. Na-aksidente si Yan sa pagtalon niya sa cliff diving spot sa Sugba, Lagoon. First of all, cliff diving by itself, it's considered an extreme sport. Actually, hindi ko alam kung they give out safety equipment before you jump, pero I think they should. Kasi nga, it's an extreme sport eh. It's a high-risk sport. Kasi nga, these things could happen eh. Kasi you're what? Jumping 15-20 feet straight down into the sea, and a lot of things can go wrong in that 20 feet, and isang maling angle na pagbagsak mo dun sa tubig, and these things could happen. If you do this cliff diving thing, you should be aware of the risk. Kaya nga, the military and other people, they train for these kinds of things. Continuing, after nung impact, nagka-memory loss siya. Di niya maalala kung nasan kami, paano kami napunta sa Siargao, at saan kami nag-stay. Ang pinaka nakakatakot para sa akin, nung tinanong na niya kung anong taon ngayon, di niya maalala. Pinilit kong ikalma yung sarili ko. So, given. Kasi you're a relative and syempre, lahat naman matatakot in that situation. Nakatawag naman agad ng ambulansya, yung bangkero namin. So, they were ready sa hospital or dun sa area na magpadala ng ambulance dun sa place. Nadala namin si Yan sa first hospital sa Del Carmen. Chinek ang BP niya, normal naman. Tapos binigyan siya ng painkiller at neck brace dahil masakit ang leg at ulo niya. Of course, he fell. Tapos sinabi sa amin ng medical personnel doon na kailangan daw dalhin sa DAPA Siargao Hospital dahil wala silang pang x-ray at doon din daw mas kumpleto mga gamit. Nasa isip ko, bakit ganon? Sana meron din ditong equipments dahil malapit to sa tourist attractions na may cliff diving at prone to accidents. Bakit ganon? Bakit kulang ang equipments? Wala eh. That's the healthcare situation in our country. Buti nga may malapit na hospital eh. Sa ibang lugar, they have to trek like mountains and tatawid pa ng ilog yung iba just to get medical attention. Minsan, wala pang doktor. Minsan, nurse lang yung unang makakakita dun sa patient. Our healthcare system it's not one of the best. Yung mga nakikita nyo sa Medical City, sa Makati Med, sa mga Cardinal Santos, it's confined at the heart of our country. Yung sa mga bundok-bundok na ganyan, sa mga remote places, it's really hard to find advanced medical equipment, advanced medical imaging. Kasi ganun yung situation natin. Dinrive kami ng ambulance ng mabilis to DAPA Hospital. Pambihira, yung dapat 1.5 hour na tinagal namin dun sa DAPA Siargao Hospital ay umabot ng 3.5 hours dahil, number 1, walang operator ng x-ray.
Yung unang nag-x-ray kay Yan, nag-error yung ginawa niya. After 2 hours, dumating yung marunong mag-operate ng x-ray machine. Ayun, as I said, sobrang hirap humanap ng medical equipments. It's not readily available dun sa mga far-flung places. Mas mahirap humanap ng personnel kasi kulang tayo sa tao, kulang tayo sa gamit. Sa ibang hospitals, I know na minsan sagot pa ng doctors yung mga ginagamit sa patients, kahit cotton balls, kahit yung mga gasa, minsan sinasagot pa ng hospital staff yan kapag wala talaga, just to serve the people. And it's not their fault na kulang yung tao kasi hindi naman yung mga doctors dun sa hospital yung nag-hire ng tao eh. It's not them, it's not their fault. Continuing. So ang ginawa nila dahil nag-error yung x-ray, they called in medical people from General Luna Siargao Hospital at ang ginamit nila para makita if may fracture at brain hemorrhage siyan ultrasound. And then nakalagay dito, hindi ko alam kung dapat ba yun doon, pero thank you pa rin sa mga taga General Luna Hospital sa pagpapakita ng malasakit at urgency para matugunan yung accident niyan. Parang dito lumalabas na walang ginagawa yung mga doktor dun sa DAPA kung hindi pa tumawag ng taga General Luna. And I think this is parang coordination na to ng both hospitals na pagka may naging problema dito, tatawag tayo sa General Luna. Parang ganun. Hindi ko alam, pero sa pagpapakita ng malasakit at urgency, you make it sound like walang malasakit and walang urgency yung mga doctors na tumitingin sa'yo sa DAPA. Which in fact, sila na nga yung tumawag ng tao from another hospital para pumunta doon just to check on your husband. Okay? Ginawa na nila ng paraan yung situation. Ginawa na nila ng work around yung kakulangan nila sa tao. And then number 2, nakabox pa ang pang-emergency scanner para sa brain hemorrhage at pagbukas nito, wala pang battery charge. So we had to wait para gumana. After di mag-work ang x-ray, pag ultrasound kaya, by the way, pwedeng gamitin yung ultrasound doon. Pag ultrasound kaya paghihintay at maraming attitude na lumipad sa ospital, itong si Doktora Tan, she name drop the doctor. Biglang sinabi na may infrascanner pala sila. All this time na buong tension ang room, siya lamang ang kalma at tila walang pakialam. Now, being kalmado in that situation, it's not equal to pagkawala ng pakialam. Kasi doktor yan eh. She's trained to be calm in those circumstances. Kung nagpapanik ka, gusto mo ba ng doktor na nagpapanik din? Dalawa na kayong nagpapanik. Anong kawawa yung pasyente pagka ganun, pagka nagpanik yung doktor din. Tsaka, mas maa-at ease ka ba kung nagpapanik din yung doktor? Kasi kapag kalmado yung doktor, it means that she has a handle on the situation. She knows what's happening. Kaya siya kalmado, okay? Pagka nagpanik yung doktor, most likely it means na hindi niya alam kung ano yung nangyayari. Saan ba ako? All this time na buong tensyon ng room, siya lang ang kalmado at tila walang pakialam ay meron palang equipment na tinatago na specifically kailangan sa accident na ito para po akong mababaliw. Now, she clearly knew by her assessment, your husband didn't need it. Na ultrasound na, walang nakita. Stable yung vital signs nung patient. Hindi kasi sa doctors kasi, hindi porket meron kami nitong mga laboratories na to, ipapagawa namin lahat. Siyempre, hahanapin lang namin yung kailangan ng pasyente. And if she felt na your patient didn't need or was stable enough to wait for a better scanning equipment, saka lang niya gagawin yun. Next, number 3. Kakulangan ng malasakit at urgency ng Doktora Tan na umaksyon sa nangyayari. How can you say na kulang siya sa malasakit and kulang siya sa urgency? Nagpatawag na nga siya ng help from another hospital eh. And then, I think, kaya mo sinasabing kulang siya sa urgency kasi kalmado siya dun sa nangyayari. And ikaw nagpapanik. Sure ako na ginagawa niya yung lahat for your husband. Pero, being calm is not, again, it's not equal to kawalan ng malasakit. Gusto mo ba siyang mangarag? Pagka yung doktor nangarag, again, it's not a good sign.
Hindi maarok ng utak ko ang pagkuyakoy niya habang binabasa ang manual ng infrascanner dahil kaka-unbox lamang nito habang ang asawa ko ay nakahiga, di makadilat halos dahil sa sakit ng ulo na natamo niya sa aksidente. It's probably new, yung infrascanner. Kadarating lang nila, siguro hindi pa sila trained to handle that equipment, kaya nga binasa niya yung manual. So, inilabas na niya yun kahit hindi pa dapat. Kung hindi pa siya trained doon, kaya niya binabasa yung manual kung paano gamitin. And malamang, kung bago yun, syempre wala yung charge. 'Di ba? Feeling ko nga, if hindi ka nagpapanik doon or whatever, hindi na niya gagamitin yung infrascanner eh. Feeling ko, ita-transfer ka na lang niya to another hospital for a CT scan. Next, after ng mga nangyaring ito, may isang medical staff na ayaw magpapangalan na kumausap sa best friend ko at pinasabi sa amin na marami daw talagang namamatay sa hospital sa Dapa, Siargao because of negligence. By you putting this here in public and sa dami ng followers mo, nagkakalat ka ng bad information na hindi proven. Yung bang medical staff na yun, sure ba kayong medical staff siya? Sino siya? May credibility ba yung sinasabi niya? May numbers ba siya to back up na madaming namamatay dahil sa negligence? Kasi kung medical staff ka dun sa hospital, sasabihin mo ba yun sa ibang tao na ay madaming namamatay dito kasi hindi namin sila napapansin? Ang weird eh, 'di ba? This statement, I think, I'm not a lawyer or anything, pero it's libelous eh. This whole post is an evidence for possible cyber libel kasi it's a thing. Sa experience namin, malamang lamang na maniwala ako kung totoo man po ito. Sana ay ma-action na ng local government. Kawawa din lamang ang mga turista, kundi ang mga lokal. Habang umaangat ang Siargao sa tourism, sana umangat din ang kalidad sa hospitals dito at kalidad ng serbisyo sa mga tao. This part, it's true. Sana umangat yung kalidad ng hospitals doon. Pero again, it's not, number one, it's not the doctor's fault. Number two, if may reklamo ka regarding the hospital, hindi sa Facebook, hindi sa YouTube. Kasi you have to file a complaint. Kasi if you put this into a complaint sa tamang channel, sa tamang paraan, it's constructive. Makikita ng mga tao dun sa province na yun, dun sa mga tamang authorities na ay kulang nga yung ganito, kulang nga yung ganyan. Pero nilagay mo sa Facebook, anong ma-achieve nun? Parang ipinahiya mo lang yung mga tao na naandun. I think this whole post ang target talaga nito is ipahiya si Dr. Tan. Nag-doctor shaming ka. This is doctor shaming coming from you, knowing na sikat ka, ang dami mong followers, and ang daming nakabasa dito. Can you imagine the damage to the reputation of that doctor? Sa dami siguro ng mga pinagaling niya. Tapos ngayon, magkakaroon na siya ng masama na yung tingin ng tao sa kanya. Kasi feeling nila hindi na siya magaling eh. Kasi si Yeng Constantino, sabi wala siyang pakialam eh. Kasi sikat ka eh. People believe sikat, di ba? Kaya nga ang daming politicians na sikat eh, na artista eh. Kasi madali maniwala ang tao, lalo na Pinoy, sa mga artista. And then, eto, ayun na, siniraan mo na siya. And kung tama yung pagkakabasa ko, siya yung chief ng hospital. And for her to be the one checking on your husband, that's effort na eh. Kasi nagki-clinic sila, oo, pero to go to the ER, to treat a patient, it's not part of their usual job. So, going out of her way, iniwan niya na yung mga ginagawa niyang administrative work para i-check ka. By that itself, that means she cares eh. So, I think if there would be a takeaway from this incident, I think that kung may reklamo kayo, anyone who's watching this, kung may reklamo kayo about a certain hospital, a certain employee, a doctor, a nurse in that hospital, Facebook will not solve it. Sisiraan mo lang yung tao. And anong magagawa nun? Yung may sakit mo bang kamag-anak, gagaling kapag siniraan mo siya? Hindi. Maayos ba yung serbisyo ng hospital kapag siniraan mo siya? Hindi. Maayos yon if idadaan mo sa proper channel. And this doctor shaming thing, it's illegal. Pwede ka talagang makasuhan ng cyber libel with this. Kasi you're spreading bad news eh. Sinisiraan mo yung doctor sa ibang tao eh. And that affects his or her job.
Kasi doctors, we work with trust eh. Kapag pinagkakatiwalaan kami ng tao, pupunta yung pasyente sa amin. Ngayon, kapag walang tiwala yung tao sa amin, kahit wala naman silang experience sa amin or kamag-anak nila, bakit pa sila pupunta sa amin, di ba? Now you just messed with their livelihood because you've messed with their reputation. And yung mga sinabi mo dito, kahit dinilit mo siya, sa mga nakabasa ng mga taga-Siargao or taga dun sa area na yon, forever na sa utak nila yon. It would be there. Tuwing pupunta sila sa hospital na yon, tuwing makikita nila yung doctor na yon, iisipin nila yon. Tapos, every little move of this doctor, of everyone in this hospital, it would be scrutinized na eh. Lalo na if they read or viewed your video. And what you did left damage eh. That would last more than this Facebook post, this video, kahit i-delete mo siya. Pero siniraan mo yung doctor eh. And it should not, I think she should file a case just kasi very rampant na to and then walang nakakasuhan just to make an example of you. Kasi kumpleto eh. May evidence, may video. Hindi ka pa nga natuwa dun sa Facebook post eh. Pag uwi mo, nag-vlog ka pa eh. And then you monetized pa that vlog. So every view, nabayaran ka pa. And I think the PMA, nag-release sila ng statement, I think yesterday or today, na they support Dr. Tan. And pero paano support? Like, would they hire lawyers or anything? Kasi ako bilang GP, paano pagka may nag-bash sa akin? Paano pagka may nag-doctor shame sa akin? I can't afford to file a case and to go all through this. So, bilang GP, anong makukuha kong support from the PMA if ever mangyari to sa akin? Kasi, I think there should be guideline regarding this na, kasi hindi pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap eh, na as doctors, pagka binash ka, pagka dinoctor shame ka, okay, sige, sabihan mo lang na illegal yon, na pwede siyang makasuhan, tapos patanggal mo yung post, ganyan. Pero syempre, lahat ng nakabasa nun, nasa utak na nila yun eh. Hindi na babalik yung credibility mo to those people. I really do think na doctor shaming should stop. Kasi, we're doing our best eh. We're doing our best with what is provided to us. Kung ano yung available na equipment sa mga hospital na pinagjujutihan namin, we're making the most out of it. Ayun. Again, I just had to get this off of my chest. And that's it. No to doctor shaming.